Ayan, pasukan na naman. So, di ba, ano ba ang number one question ng mga nanay na nagluluto? Anong pambaon bukas? So, today's episode is dedicated para sa mga easy na panlaman. O, di ba? Kasi, hindi lang po lunch ang kinakain ng mga bata sa school. Recess, merienda, or perfect din po itong pang-breakfast. At hindi lang para sa mga pumapasok sa school ha, maski sa office at maganda din itong ipambenta sa mga canteens at pwede rin for your catering business pang afternoon tea. So today, let's make easy panlaman. So let's start with the chicken spread. Meron ako ditong tirang lechon manok. So tira namin ito last night. And hihimay-himayin ko lang po. Well, nasa sayo if you want to include the skin. But I would not include it. So tinatanggal ko yung balat. So hihimayin mo lang until you get around 2 cups of shredded chicken or more. Well, of course, you can always use tuna from the can. And pwede ka din naman magpakulo ng chicken breast fillet if you want. Pero ito nga kasi is, yung kumbaga, kung ano yung nandyan sa pantry mo, ano yung nasa ref mo, paghalu-haluin mo lang, it has to be stress-free, but at the same time, economical. Ayan, so gusto mo lang ng ganitong texture, yung medyo may buo-buo pa rin. Pero kung gusto mo naman yung talagang parang sinulid na sa nipis, medyo himay-himayin mo pa ng konti. Ako, mas gusto ko yung chunky na ganito. Okay? Now, ilagay na natin yung iba pang mga ingredients. So, first, lagyan mo ng konting Worcestershire sauce yung chicken. Just a bit. And onions. Kung ayaw ng anak mo yung onions, sanayin mo na siya ngayon pa lang. Charot, pwede mong tanggalin or bawasan. Hindi, kasi kami talaga nung bata. Pagka, let's say sa bistek, ayaw ko ng onions, ay nako, papagalitan ako ni Nanay Rose. So talagang lumaki akong walang hindi kinakain. Pickles. This is pickle relish. Pwede mong ilagay lahat yan. Pwede mong bawasan. Nasa sayo. So, ayan. So, you just mix this. And then, lagyan mo ng mayonnaise. So, when you're making mga sandwich spreads like this, mga panlaman, maganda yung mayonnaise mo malamig. So, you store it in the fridge. Kung hindi naman malamig, wala naman din pong problema. And since malasa na yung chicken natin because we're using store-bought roasted chicken, ang ilalagay ko na lang dyan is black pepper. Just a bit of black pepper. And you just put konting condensed milk for that nice sweet touch. And if you want to put some cheese, lagyan mo ng cheese. So I'm putting grated cheese. 2 to 3 tablespoons grated Eden cheese. Okay, ayan na yan. Perfect. Cling wrap and then into the fridge. And now let's make the easiest egg sandwich. Normally, yung mga egg sandwich, may recipe na tayo niyan, no? Makikita mo, ang dami nanood niyang recipe video na yan, yung Japanese egg sandwich natin na favorite ko. Kaso lang, di ba, magpapakulo ka pa ng itlog. Dito naman, so niluto ko to kanina, in-scramble lang natin. Ayan, so konting butter, tapos we scrambled 6 whole eggs. Ganun lang po kadali. Okay? And then into this, I'm going to put chopped onions.
Again, kung ayaw ng onions, nako, alisin mo, walang problema doon. I'm also putting spring onions. And then, for this recipe, ang ilalagay ko is Japanese mayonnaise. So, lagyan mo ng Japanese mayonnaise. And then, I'm using potato masher. O, diba? Talagang stress-free to, ha? Kasi gusto mo ng egg sandwich, ayaw mo na magpakulo, babalat ka pa ng itlog. I'm going to put a little bit of mustard. Just for that kick. And nice color. And little bit of salt, just a bit. Para lang yung lasa ay mag-bind together. And then to give it a little bit of smoke, let's put some paprika powder. Kung gusto mong may touch of sweetness, pwede mong lagyan ng konting condensed milk. Just a bit. Pwede mo palang lagyan ng konting cheese. Just a bit of cheese. And alam mo naman yung just a bit sa akin. O tapos, di ba? Ay, egg sandwich. Parang gusto ko naman something more special. O di gawin mong California maki sandwich. Kumuha ka nitong crab stick. Meron lang akong crab stick ditong ganyan. Lagyan mo ng konti nitong egg sandwich feeling mo. Ay, ang sarap nito. And bongga. Yung tipong pag-recess, kaiinggitan yung sandwich ng anak mo. A little bit more mayo. Eto, no, nag-experiment tayo ng iba't ibang klaseng panlaman. And then, i-ano mo lang yan. Hindi kinakaya ng aking potato masher. Ang gupit-gupitin mo. Kasi magandang klase yung crab meat. Pag medyo yung crab meat mo is yung medyo mahal ito eh. 'Di ba pag bumili ka ng crab meat na medyo yung bang pag gano mo natudurog, hindi naghihiblang ganito. Mas maganda yung ganitong naghihibla. Hindi ko na kailangan to. Kasi naman pang mash ng patatas, 'di ba, ginamit ko kung saan-saan. A little bit more of spring onions. Actually, lalagay ko na lahat yung spring onions dito. A little bit more of mayo. Japanese mayo. And then that's it. Baka may maghanap sa recipe nitong California maki ha. So, nilagay ko lang po dyan. So, ito actually, kaninang umaga ko lang naisip. Like, why not? Let's cover this with cling wrap and then into the fridge. Now, this is my favorite spread kasi napaka-classic nito. Actually, ito may version na medyo salty if you use queso de bola. But for today, gagawa tayo ng yung perfect na pambaon. So we're using, ito is grated cheese. I'm using Eden cheese. So this is around 2 bars. So pag sama-samay mo lang yung ingredients dyan, ang gusto ko dito sa recipe na to, talagang tumatagal siya. Kahit more than a week's ref. Basta nakikita mo walang amag, okay pa yan. And this is canned pimientos that we've chopped. May nabibili din pong pimientos na chopped na. Pero obviously wala kami nabili, so nag-chop kami. And this is just cream cheese. Magdadagdag ng creaminess. Mayonnaise. Just a bit of mayonnaise. And you know what's just a bit to me? Good butter. Yung cheese pimiento ko, gusto ko buttery. So, binuhusan ko ng butter. And then just a splash of condensed milk. Sweetened condensed milk. Just for that sweet touch. And
kung hindi at room temperature yung mga ingredients mo, gamitan mo ng potato masher. Pero since kanina pa po nila nilabas yung cream cheese at yung butter, masarap na siyang haluin. See? Now, if you don't like na nangingibabaw yung flavor ng pimientos, bawasan mo. Actually, pwede nga wag mong lagyan ng pimiento. Cheese spread lang to. Pero kasi, may ituturo ako sa inyong variation mamaya. Actually, pag marami kang nilagay na pimiento, naglalasa siyang parang pizza. So, nung kinakain po namin ito kagabi, sabi ni Dayan, para akong kumakain ng pizza sandwich. Okay, para mas basag, gamitan mo niya. If you find it chunky, you want it more spreadable, simply add more mayonnaise. Ayan po. So, meron ka ng cheese pimiento. Diba? Pag kinabukasan, cheese pimiento pa din ang ipapabaon mo sa anak mo. Ay baka malito siya. Kung Lunes ngayon, cheese pimiento. Martes, cheese pimiento. Wednesday, quiz, cheese pimiento pa din. Baka akala ng anak mo, Martes pa din, hindi siya nakapag-review sa quiz. So, gawin mo namang cheese pimiento with ham. So, meron ako ditong chopped, actually hindi ham to, chopped spam. Pero kung anong meron ka dyan, sausages, yun ang gamitin mo. Okay? So, basically, ito po ay from the can. I-chop-chop mo ng ganyang kaliliit. And then, i-fold mo lang yung cheese pimiento spread mo. Bakit hindi natin pinrito? Kasi po, unang-una, luto na po yan. Pangalawa, pag pinrito mo po yan, magmamantika. So, pagka nagmantika po siya, hindi na magiging compact. Hindi na siya didikit dun sa pinaka-spread mo. Pero kung meron ka naman pinritong spam, nasa ref mo yung pinritong spam mo, aba, use it kung anong meron ka dyan. Okay, so ayan na yun. Diba ang dali? Stress-free. So, I think next, magpanlaman na tayo. So, nakagawa tayo ng 5 panlaman. We made the easiest egg sandwich, and then using that as our base, gumawa din tayo ng parang pang-California maki na panlaman. Gumawa tayo ng easy chicken panlaman, and gumawa din tayo ng cheese pimiento, and then using that as our base, nilagyan natin ng ham or spam, naging ham and cheese. 'Di ba? Bongga! Pang-5 araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Paano kung may pasok ng Sabado yung anak mo? Diba? Or halimbawa yung asawa mo, may pa-board meeting or may special meeting, kailangan extra bongga. So, para hindi mag-ulit, yung tinapay mismo, ang lagyan natin ng konting twist. French toast, yung ipang gagamitin mong tinapay. Diba? Ito kasi maganda ding technique ito. Kung halimbawa, meron kang tinapay na medyo naninigas-nigas na, huwag mo itatapon yon ha. Hindi yan basta-basta nasisira hanggat walang amag. So meron ako ditong eggs, 4 eggs, just a splash of fresh milk, and a splash of condensed. And paiinitin ko yung aking griddle. Magsa-French toast tayo. Ano lang to ha? The most basic French toast recipe. Hindi siya kailangang super pabonggahin mo. Mo lang ng butter yung griddle mo. If you want a hint of cinnamon, lagyan natin ng konting cinnamon. Konting-konti lang. That's it. Ang cinnamon po ay hindi lang para sa mga desserts. Okay, lubog mong ganyan.
Pagpagin. And then, yung apoy natin is naka-medium lang. Diba? Yung tatanungin ng kaklase ng anak mo, ay, bakit na English speaking nga pala ngayon sa mga school? Diba? May ganun bang policy sa dapat English? Oh, how come the bread of your sandwich looks different? O kasi diba, French toast mo. Bongga. Ganun lang. Tapos, isang batch pa. And ito yung mga dulo ng tinapay. Pwede mo ding i-French toast to. This is for garnish. Panlagay din sa loob ng sandwich. But, tinanggalan ko po ng buto kasi if you keep the seeds ng cucumber, magtutubig po yan. Eh kung halimbawa 6 a.m. mo, pinanlaman yan, tapos ang recess ng anak mo ay 9 a.m., baka naman magsagi. Nung panahon ko kasi 9, di ba? 9 a.m. pa ba? 9:30. O may recess pa ba kayo? Baka naman wala lang recess. Wala nang say-say itong video. Ginawa ko, pero yung recess namin dati, 15 minutes? My God! Tapos ang pila sa kantin, pipila ka ng 10 minutes. Well, kaya nga di ba mga sandwich lang, kasi nga recess lang, para lang alam mo yun. Ayun lang. Tapos mag-slice din tayo ng mangoes para doon sa mga nanonood na estudyante, Pasalamat kayo, estudyante kayo. Sarap ng buhay ng estudyante. My God. Sarap maging estudyante, di ba? Wala kang pinoproblema masyado kung hindi yung maipasa mo yung subjects mo. Ayan, mangga. Ay, kasi California, Maki. Baka sabihin ng classmate, ba't ganyan? California, Maki, yung pinabaon sa'yo, walang mangoes. Atribida yung kaklase, no? Pinakinaman yung... Hoy, ganun po ako dati, Tinatanong ko yung mga kaklase ko, sino nagluto ng baon mo? Ganon. I'm the atribida classmate. Ayan, magpanlaman na tayo kung ano-anong pinag-uusapan natin. May magko-comment na naman dyan na ang dami niyang sinasabi. Pag wala po akong sinasabi, hindi na po ako yun. Baka nasa ibang channel ka na. Ayan, magpapanlaman na tayo. Yung mga tinapay po natin, pinahira ng konting butter. Konti lang, just a thin layer of butter just to prevent yung direct absorption ng panlaman doon sa tinapay para hindi maging sagi. So, chicken sandwich. Itong chicken, normally, yan na din mismo yung ilalagay mo. And depende sa'yo ako kasi gusto ko makapal yung panlaman. Okay. Nako. Yan. Chicken. Ham and cheese. Ito, pwedeng whole wheat. Para healthier. And then, ito yung California Maki na sandwich. Malalagyan ko talaga ng mangga yan. Kasi, pag walang mangga, paano nag-California Maki yan? Advanced ako mag-isip. Alam mo yung mga i-comment nyo, Chef, hindi naman California Maki. Yung say mo. Pag binaon ng anak mo yan, mapapagastos ka. Pero mura ata mangga ngayon, di ba? Alam ko, kasi panahon ng mangga. Tapos, lagyan mo pa ng konting layer nito. Oy, ito po hindi lang siya pambaon. Kung may coffee shop ka, may perfect ito. Ayan, yung positioning ko ng tinapay, hindi pantay. And then, for the egg,
Pwede mong garnishan yan ng cucumber. And then, cheese pimiento. Pang-lunis to. Ilunis mo tong cheese pimiento. Para yung pabongga ng pabongga. Ano ba yan? Ginawa ko ng contest ng ano, no? So ngayon, pwede mo nang ibalot to ng cling wrap. Ibalot mo ng cling wrap, ibalot mo sa plastic, ano. Or, pwede mo namang pabonggahin kung gusto mo namang, let's say, sa isang araw, ang baon ng anak mo ay hindi lang isang klaseng sandwich. What you can do is this. Kasi, these spreads, hindi po ito basta-basta masisira. Ang pinakamatagal na buhay, ito actually. Kasi ito, since may egg, mga 1 to 3 days, depende sa cleanliness ng fridge mo. Ito medyo tatagal pa to ng mga 3 to 5 days or more. Okay? So let's say in one day, gumawa ka ng kung ano bang spreads ang ginawa mo. Ito, gusto mong may California maki ka, pwede mo nang hatiin sa gitna yan. O, diba? How bongga. Pag pinabaon mo sa anak mo, pwedeng nakaganyan yan sa baunan niya. O kung sample lang po ito, ha? Wala po kasing pumapasok sa school sa amin. Kaya wala kami makabaunan. Okay? Tapos, partneran mo, let's say, ng cheese pimiento. Cut mo yan. Kung kasya pa ang isa, lagyan mo naman ng chicken. And mamaya, mapapansin mo, sabi mo, parang nang-uuto si chef, pinapahirapan kami. And papahirapan ko yung anak mong tanggalin to sa baunan. So, kumuha tayo ng mas malaki-laking container. Baka mamaya, pinapatawag na tayo ng teacher. Kasi, hindi makuha nung anak mo yung baon niya. O, pero ayan naman ang magiging baon niya. How bongga is that? Diba? Oh, look. Ito naman ang babaunin mo sa Zumba. Diba? Yan yung baon ng anak mo. Ito, baon mo sa Zumba. Or kung nag-o-office ka, baon mo sa office. Pabaon mo sa asawa mo. O, diba? Super bongga. Tingnan nyo tong mga nagawa natin. So, these are presentation ideas. Pwede mo din siyang hiwain ng pagganito. Diba? Kung may restaurant ka, kung may cafe ka, pag pambaon, pwedeng ganito. Or pagka-sandwich, diretso cling wrap mo na. Pag may mga pa-parties ka, meron kang, let's say, sa restaurant din, may bed and breakfast. This one is perfect for breakfast. Or, pwede mo din inegosyo itong mga spreads. Ilagay mo sa bote. Ang titikman ko today is this, kasi natikman ko na po lahat yan. Nung tinest ko yung recipe. Itong California maki, let's try it. Actually, hahatiin ko. Kasi, Jetta galore. Sarap. Alam mo, parang, Ange, i-enroll mo ako. Oo, Magba-back to school ako. Although, again ha, yung mga ganito pong may mga fruits, recess po, morning recess, kasi baka pagdating ng hapon, ano na po ito, malabsak na yung mangga. Perfection tong California maki sandwich na to. Hindi lang ako nakapagpabili eh.
Pero pwede mo din ipalaman ito sa ciabatta, pwede din dun sa pita bread or kung anong tinapay ang meron ka. Anyway, this is supposed to be a very quick recipe video. So tatapusin ko na ngayon, gumawa ka na, and make sure to tag me please pagka may finished products ka na. And if you have more easy recipe ideas na gusto mong i-feature natin dito, gawin natin isang episode yan, please comment it down and gagawin natin yan soon. We're going to see you all. Enjoy the Brigada Escuela!